Ipapatatali na ng DPWH ang dalawang drainage improvement projects sa Metro Manila bago magsimula ang tag-ulan. May live report si JP Soriano. JP. Halos isang oras lang nagpasample ang malakas na pag-ulan nitong Webes ng gabi, pero gutter deep na ang baha sa may Silo Circle sa Mandaluyong City. Maraming nainis dahil apektado ng kanilang trabaho, lalo pat matagal na raw ng ganito ang sitwasyon sa may Silo Circle. Ang pangambasusa ng marami, kung kakarampot pa lang ang ulan ganito na, paano pa kaya kapag dumating ng inaasahang La Nina? Aminado ang Flood Control Management Cluster ng DPWH, nababahain pa rin daw ang mga lugar na madalas na binabaha sa Metro Manila, pero asahan daw na mas mabilis huhupa o magsusubside ang baha. Lalo pat na madali na ng DPWH ang pagkatapos sa dalawang major drainage improvement projects sa Metro Manila, ang may Silo sa San Francisco sa Mandaluyong at ang Blue Wind Creek Interceptor sa Maynila. Pero depende pa rin daw ito Susan sa rain volume o dami ng ulang babagsak. Ayon kay Patrick Gatan, Project Director ng Flood Control Management Cluster ng DPWH, hindi pa tayo handa kung mauulit ang tulad ng pag-ulan ng Ondoy. May mga proyektong hindi pa raw kasi nasisimulan o na-improve at minimal dredging works pa lang ang kanilang nagagawa. Bagamat merong mga reduction, pero hindi pa raw ito yung kabuang solusyon. Para permanente naman daw na mapigilan ng pagbaha sa Mandaluyong area na isang catch basin, aabot sa 652 na linear meter o haba ng box culvert ang inilagay ng DPWH sa may Silo San Francisco Drainage Improvement Project. Aabot daw sa 9 na metro ang lalim ng box culvert drainage improvement na ito. Ang kaso, sa unang linggo pa raw ng Setyembre magiging fully operational ang drainage improvement project dahil ilang beses daw naantala ang kanilang operasyon. Gayunpaman, gagawa daw sila ng paraan para magamit ang mga box culvert bago pa dumating ang La Nina. Target naman ng Blue Wind Creek Interceptor Drainage Improvement Project na maibsan ang pagbaha sa Maynila. Pero dahil aabutin pa raw ng ilang buwan bago makabit ang pumping station, ang MMDA sinabing gumagana at nasa maayos ng kondisyon ang lahat ng kanilang 54 pumping stations sa Metro Manila. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Susan. JP, kasi yung dyan sa may Silo, no, talagang inirereklamo na yung mga kababayan natin dyan dahil kaunting ulan lamang ay talaga nakikita naman natin na bumabahayan. At yan ay nasa isang busy area yun sa Mandaluyong. Diyan sa pinaka parang rotonda, di ba, JP? Ano ba, ito ba delayed yung project o ano ba? Tama pa, nasa schedule pa rin sila? Actually, in a way, delayed sila kasi 2 taon na to eh. Kasi ang target talaga nilang matapos is bago mag-umpisa yung pag-ulan. Pero ang paliwanag nila, ilan daw sa mga dahilan ng kanilang pagkakaantala, dahil nga nilaliman nila yung kanilang box culvert o yung imbaka ng pag-usasalo sa baha, may mga nasagi sila o may mga nakaharang daw na mga lumang drainage, linya ng lawasa, linya ng kuryente. So hindi nila ito matapos. Ang target nila of fully operational is September. So matatagalan talaga. Pero sinasabi naman nila, Susan, pwede na nila itong gamitin at maumpisahang makapagsalo ng tubig yung mga box culvert bago matapos ang May at inaasahan na bago dumating yung rainy season. Pero kung ito ba ay talagang magiging effective, mukhang hindi rin ito magarantiya ng DPWH sa ngayon, Susan. Maraming salamat, JP Soriano.